Maraming mensahe ngayon ang ating tinatanggap. May mga mensaheng nagdadala ng buhay at kaligayahan. Meron namang nagdadala ng lungkot at kapahamakan. May mensaheng sumisira sa relasyon at naghihiwalay ng pamilya. May mensaheng bumubuo at nagbibigkis sa pamilya. Tayo ang pumipili kung anong komunikasyon o mensahe na ating pakikinggan at susundin. Mahalaga sa pagkakaroon ng masayang tahanan ang mabuting komunikasyon ng bawat membro nito. Malapit man o malayo sa bawat isa, mahalagang mapanatili ang isang mabuting pakikipag-ugnay o komunikasyon sa pamilya. Sa pagitan ng mabuting komunikasyon, na ipapahayag ang ating kalooban, kaisipan at damdamin. Narito ang ilang mga suggestion para sa mabuting komunikasyon sa pamilya. Una, couple council time. Regular na pag-uusap ng mag-asawa. Pangalawa, leisure talk. Masaya, informal na pag-uusap. Pangatlo, proyektong magkasama. Pangapat, pillow talk time ng mag-asawa. Panglima, piliin ang tamang oras ng pagsasalita. Pang-anim, iwasang i-correct ang iyong asawa o anak sa publiko. Pang-pito, limutin ang nakaraan, maging positibo. Pang-walo, iwasan ang pagmamaktol at pagrereklamo. Pang-siyam, ipahayag ang damdamin sa pamamagitan ng paghipo o touch. Mga kaibigan, isang katunayan na mahalagang marunong tayong makipagkomunikasyon hindi lamang sa ating pamilya, kundi pati na rin sa ating Amang Diyos. Ang isang mabuti at bukas na komunikasyon ay naranasan ni Adan at Eva bago sila nagkasala. Ang Diyos at ang sangkatauhan ay hindi palaging magkahiwalay. Merong isang panahon kung saan natatamasa ng sangkatauhan ang harapang komunikasyon sa ating mailalang. Ito ang intensyon ng Diyos nang tayo'y Kanyang likhain. Ginawa tayong mga nakikisalamuhang nilalang ayon sa Kanyang larawan na may kakayahang makipag-ugnay sa hari ng sansinukob. Subalit, nakakalungkot na sabihin na ang ugnayan ng pag-ibig at pagtitiwala na ito ay tumagal ng 2 kapitulang ng Biblia. Ang Henesis Kapitulo 3 ay nagsasalaysay ng isang nakalulungkot na kwento. Hindi sinunod ni Adan at Eva ang utos ng Diyos at kumain sa ipinagbabawal na bunga ng puno. Nagrebelde sila laban sa otoridad ng Diyos. Kahit na ang lahat ng hiniling niya sa kanila ay dahil sa perpektong pagmamahal para sa kanila, at di nagtagal, natuklasan nila ang kakilakilabot na katotohanan na magkasalungat ang kasalanan at ang Diyos. Inihihiwalay tayo ng kasalanan sa Diyos. Dahil sa kasalanan, sina Adan at Eva ay hindi na nagkaroon ng harapang pakikipag-usap sa kanilang mailalang. Sinasabi ng Biblia sa Henesis Kapitulo 3, ang talata ay 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Si Adan at Eva ay nagtago sa Diyos. Ayaw nilang makita ang Diyos. Ayaw nila siyang makausap. Ganito ang ginagawa ng kasalanan. Pinaghihiwalay tayo nito mula sa ating Ama sa Langit
at sinisira ang mga nagmamahal na ugnayan sa pagitan ng Diyos at natin, at sa pagitan natin at ng ibang tao. Sumulat si Propeta Isaias sa Isaiah 59, talatang 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Subalit, kahit na pinaghiwalay ng kasalanan ang sangkatauhan mula sa direktang presensya ng Diyos, hindi nito tayo maihihiwalay sa kanyang pag-ibig. Palaging naghahanap ng paraan ang pag-ibig para makipag-ugnayan. At nakakita ang Diyos ng isang paraan para makipag-ugnayan pa rin sa makasalanang sangkatauhan. Ang pagtetyaga ng Panginoon sa paghahanap ng mga paraan para makipag-usap sa kanyang bayan ay isa sa mga paraan sa pagsasabi niya sa atin na mahal kita, pinahahalagahan kita, at may plano akong tulungan at iligtas ka. Minsan, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng pag-udyok sa isipan ng mga tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Minsan ay sa pamamagitan ng mga anghel na ipinadala sa mga espesyal na misyon. At sa ibang mga panahon ay sa pamamagitan ng kalalakihan at kababaihan na kanyang pinili para maging kanyang mga mensahero. Tinawagan niya sina Moises, Miriam, Samuel, Elijah, Hulda, Deborah, Isaias, Jeremias, at marami pang iba. Pinili niya sila para maging mga propeta at propetisa, mga tagapagsalita ng Diyos. Sa katunayan, ang paraan ng komunikasyon na pinakamadalas na pinili ng Diyos ay sa mga propeta at propetisa, mga lalaki at babaeng nagsalita para sa Diyos sa pamamagitan ng espesyal na panawagan mula sa langit. Hindi ito dapat maging labis na nakagugulat dahil malinaw na sinasabi ng Biblia sa Amos Kapitulo 3, ang talata ay 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Pansinin natin kung paano natanggap ng mga propetang ito ang mga mensahe. Ayon sa 2 Pedro Kapitulo 1, talatang 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ang ilan sa mga propeta ay nagsulat ng mga aklat na nababasa pa rin natin ngayon. Ang iba naman ay hindi na. Ang kaloob ng propesiya ay ginamit pa ng Diyos bago ang pagbaha noong araw ni Noe. Sabi sa Judas, talatang 14, at ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal. Si Enoch ang unang taong binanggit sa Biblia na may kaloob ng hula. Si Noe, na isa pang propeta, ay naghula ng pagkawasak ng mundo sa pamamagitan ng baha 120 taon bago ito nangyari. Ngunit may iba pa. Sinasabi ng Biblia sa mga Gawa Kapitulo 3, talatang 21, na siya'y kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Matapos ang pagbaha, makikita natin ang maraming mga propeta at propetisa kasama sila Miriam,
Deborah, Isaias, Jeremias, Ezekiel, Daniel, at iba pa. Sila'y mga guro ng katwiran. Ang mga ito'y mga patnubay sa moral at espiritual na nagsasalita sa ngalan ng Diyos. Inihayag ng Diyos sa kanila ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip. Sinabi ng Diyos sa Bilang, Kapitulo 12, ang talata ay 6. At kanyang sinabi, "Dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain, nakakausapin ko siya sa panaginip." Minsan, ang mensahe na natanggap ng propeta ay ibabahagi ng pasalita. Minsan naman, ito'y pinagtitibay at isinusulat. Ang Biblia, sa katunayan, ay isang produkto ng ministeryo ng mga propeta. Ang bawat isa sa kanila ay bahagi ng plano ng Diyos para ipakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak sa lupa. Nais niyang malaman natin kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano niya kamahal ang bawat membro ng ating pamilya. Nais niyang malaman natin ang tungkol sa panahong hinihintay niya, kung kailan tayo muling magkasama at muling makipag-usap ng mukha sa mukha. Ang mga may akda ng bagong tipan, sina Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro at Judas, lahat ay bahagi ng planong iyon. Ang lahat ay nakatanggap ng kaloob ng propesiya para makapag-ambag sila sa Biblia, ang liham ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Siyempre, may iba pang nabubuhay sa parehong panahong ito na binigyan din ng propetikong kaloob. Ngunit ang gawain ay hindi kasama sa mga pahina ng Biblia. Sina Simon, Agabus, Barnabas at Ana ay pawang may kaloob ng propesiya. Ang diakonong si Philip ay merong 4 na anak na babae na ayon sa mga Gawa, Kapitulo 21, talatang 9, nagsisipaghula. Lahat ay mga instrumentong ginamit ng Diyos para ihayag ang kanyang kalooban at para hikayatin ang iglesyang Kristiyano. Siyempre, ang pinakadakilang paghahayag ng pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan ay noong si Jesus ay personal na ipinakita sa pamamagitan ng mga salita at kilos kung ano talaga ang Diyos. Hindi kailanman nasaksihan ng mundo ang isang mas mahusay na tagapagsalita ng pag-ibig at pag-aalala ng Diyos. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng mensahe. Si Jesus ay ipinako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Sinasabi sa atin ng Biblia na nang si Jesus ay bumalik sa langit, nagbigay siya ng mga kaloob sa kanyang mga tagasunod, mga kaloob na magpapalakas at magpapatibay sa kanila. Ayon sa Efeso, Kapitulo 4, ang talata ay 8. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano ang mga kaloob na ito? Sinasabi sa atin ng Biblia sa Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Bakit pinili ni Jesus na magbigay ng mga kaloob sa iglesia? Ito ayon sa Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 12.
sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Gaano katagal inilaan na mananatili ang mga kaloob na ito sa iglesia? Sabi sa talatang 13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ang mga kaloob na ito at ang kaalaman sa Diyos na kanilang dinadala ay nilayon para bigyan ang iglesia at ang mga membro nito ng lakas at katatagan. Sabi sa talatang 14, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. At pansinin natin kung saan nakatayo ang kaloob ng propesiya sa listahan ng mga espiritual na kaloob, gaya ng tawag sa kanila ni Pablo. Ayon sa 1 Korinto, Kapitulo 12, ang talata ay 28. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia, unay mga apostol, ikalaway mga propeta. Ang kaloob ng propesiya ay pangalawa lamang sa pagiging apostol. Kaya ito'y isang napakahalaga at kinakailangang regalo para matulungan ang simbahan na gumawa ng maayos. Inihambing ni Pablo ang mga kaloob ng Espiritu sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Iginiit niyang katulad ng ating mga katawang tao na may mga bahaging kailangan at mahalaga. Ganon din ang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay binigyan ng magkakaibang mga kaloob na lahat ay kinakailangan para sa mahusay at maayos na paggawa. At ang mga propeta ay bahagi ng pangitain ng iglesia habang ipinapakita sa kanila ng Diyos ang kanyang kalooban. Gayon din ang mga mangyayari sa hinaharap. Ito'y isang napakahalagang regalo. Sabi sa Kawikaan, Kapitulo 29, talatang 18, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Pero, maaari ninyong itanong, anong nangyari sa kaloob ng propesiya pagkatapos na si Kristo bumalik sa langit at ang kanyang mga alagad ay namatay? Sa ilang mga henerasyong lumipas, hanggang sa ang iglesia ay naging pabaya, na kompromiso at hindi tapat sa Diyos at sa kanyang utos, itinala ni Jeremias ang epekto ng apostasy sa kaloob ng propesiya nang ang bayan ng Diyos ay hindi naging tapat. Sa mga panaghoy, Kapitulo 2, ang talata ay 9. Ang kanyang mga pintuan ay bumaon sa lupa. Kanyang giniba at sinira ang kanyang mga halang. Ang kanyang hari at mga prinsipe ay kasama ng mga bansa, wala ng kautusan. At ang kanyang mga propeta ay hindi na tumatanggap ng pangitain mula sa Panginoon. Sa pagtanggap ng unang iglesia sa mga paganong ritual at gawain, at kinalimutan o naitapon ang mga pangunahing katotohanan ng Biblia, isa-isang naglaho ang mga espiritual na kaloob. Sa pinakamadilim na mga araw ng apostasiya ng iglesia, na kilala bilang Dark Ages,
Ang mga Biblia ay ikinadena sa mga pader ng monasteryo para ang mga clergy lamang ang makakabasa nito. Ginawang labag sa batas ang pagmamay-ari o pagbabasa ng mga karaniwang tao ng kasulatan. Ang mga Bibliang umiiral ay alinman sa orihinal na mga wika ng Hebreo at Griego o sa Latin, ang wikang ginagamit sa mga serbisyo sa iglesia noong panahong iyon. Ang mga pari lamang ang pinapayagang magbasa at magpaliwanag ng Biblia. Ang ilang tapat na Kristiyano ay nanatiling tapat sa Biblia. At sa mga katotohanan ito, ang ilan sa mga ito'y may mga kopya pa nga ng Biblia sa mga wikang nababasa at naiintindihan nila. Sa malaking personal na panganib, kukopyahin at ibabahagi nila ang mga bahagi ng kasulatan na taglay nila. Sila'y nagtanim ng mga binhi ng reforma bago pa man sina Wycliffe, Luther at saka si Hus. Sa pagsisimulang paglago ng impluwensya ng reformasyon, isinalin ni Luther at ng iba pa ang Biblia sa mga karaniwang wika ng mga tao. Dumating ang pag-uusig, ngunit nagdulot lamang ito ng higit na pagnanais para sa salita ng Diyos. At nang ang mga tao ay nagsimulang maging masigasig sa pagsasaliksik ng mga kasulatan, natuklasan ang mga lumang katotohanang nakatago sa loob ng maraming siglo. Ang mga katotohanan ito'y dinala sa atensyon ng mga tao at nagbunga ng isang malaking pagkamulat sa relihiyon. Ang bawat matapang na reformador ay itinayo sa pundasyon ng nauna, habang ang mga henerasyon ng kamangmangan sa Biblia ay nagbigay daan sa pag-iisip na kasuwato ng salita ng Diyos. Sa kalaunan ay nagsimula ang isang bagong relihiyong kilusan sa loob ng Kristyanismo. Isang kilusan ng mga individual na nag-aaral ng mga propesiya ng Daniel at Apokalipsis at natuklasan na malapit nang dumating si Jesus. Ang mga debotong Kristiyanong ito ay nagmula sa Baptist, Methodist, Presbyterian at marami pang ibang pinagmulan. Sinasaliksik nila ang mga kasulatan at taimtim na nananalangin para sa liwanag. Sa kanilang pag-aaral ng Biblia, natuklasan nila sa ika-4 na utos ng Diyos ang dakilang alaala ng kanyang nilikha. Isang araw na hiniling ng Diyos sa kanyang mga tao na alalahanin. Nabasa nila ang paglalarawan ng mga huling araw ng Diyos sa aklat ng Apokalipsis. Sa Apokalipsis Kapitulo 14, talatang 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Sa patuloy nilang pag-aaral, humangga silang ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay kasama ang pagsunod sa Sabath sa Biblia. At nagsimula silang ibahagi ang katotohanan ng Sabath sa buong mundo. Unti-unti ay sinimulan nilang muling tuklasin ang mga turo ni Jesus at ng sinaunang iglesyang Kristiyano. Ang mga aral na nawala sa paningin sa mahabang siglo ng espiritual na kadiliman. Ngunit ano ang tungkol sa kaloob ng propesiya? Hindi ba dapat na ang espiritual na kaloob na ito ay umiiral sa huling araw ng iglesia tulad na nangyari sa unang iglesia? Pansinin ang sinabi ng propetang si Joel na mangyayari sa mga huling araw. Ayon sa Joel Kapitulo 2, talatang 28 hanggang 31. At mangyayari pagkatapos nito, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman,
at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Pansinin natin, sinabi ng Diyos na magaganap ito bago ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon o bago ang ikalawang pagdating ni Kristo. Ang bayan ng Diyos ay magkakaroon ng kaloob ng propesiya sa kanilang kalagitnaan sa mga huling oras ng kasaysayan ng mundo. Sa pakikipag-usap sa iglesia sa Korinto, sinabi ni Pablo ang pahayag na ito tungkol sa mga tagasunod ng Diyos. Sa unang Korinto, Kapitulo 1, ang talata ay 7. Kaya't kayo hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Inilalarawan ng Apokalipsis ang mga tao ng Diyos sa mga huling araw na biniyayaan din ng kaloob na ito. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 12, talatang 17, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang lalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Pagkatapos sa mga sunod na pahayag mula sa Apokalipsis ay nilinaw sa Kapitulo 19 at talatang 10 ang patutuo ni Jesus, ang espiritu ng propesiya. Kaya ayon sa huling aklat ng Biblia, ang mga tao sa mga huling araw ng lupa ay mailalarawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus, pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagkakaroon ng kaloob na propesiya. Gusto pa rin ng Diyos ng pag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga anak kahit sa mga huling araw. Ngunit, maaari mong itanong, paano naman ang panlilinlang? Paano natin masasabi ang pagkakaiba ng isang tunay na propeta ng Diyos at isang huwad na propeta? Ang mga bulaang propeta, mga taong nag-aangking nagsasalita para sa Diyos, ngunit talagang nagtuturo ng kamalian, ay umiral na magmula pa noong nagkaroon ng pangangailangan ng mga tunay na propeta maghahatid ng mga mensahe ng Diyos. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa mga huwad na propeta. Gayunman, hanggat alam natin kung paano makilala ang mga tunay, tignan natin ang ilan sa mga subukan na ibinibigay sa atin ng Biblia para sa paghihiwalay ng totoo sa mali. Ang mensahe ng isang tunay na propeta ay magiging ganap na tugma sa salita ng Diyos at sa kanyang kautusan. Ayon sa Isaias, Kapitulo 8, ang talata ay 20. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Ang mga prediksyon ng isang propeta ay dapat maganap o matupad. Sabi sa Jeremias Kapitulo 28, ang talata ay 9. Ang propeta na nagpapahayag ng kapayapaan, kapag ang salita ng propetang iyon ay naganap, kung gayon, ang propetang iyon ay makikilalang tunay na sinugo ng Panginoon. Ang mensahe ng tunay na propeta ay nagpapatibay sa iglesia. Sa unang Korinto Kapitulo 14, ang talata ay 3 at 4. Subalit, ang nagsasalita ng propesiya ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang ikatitibay, ikasisigla at ikaaaliw.
Ang nagsasalita ng ibang wika ay pinatitibay ang sarili, ngunit ang nagsasalita ng propesiya ay pinapatibay ang iglesia. Isa sa mga dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kaloob ng propesiya ay upang itayo ang kanyang iglesia. Kung nais nating matuklasan ang tunay na kaloob, dapat nating matuklasan ang tunay na iglesia ng Diyos. Ang isa ay hindi umiiral kung wala ang isa pa. Ang isang tunay na propeta ay itataas si Kristo bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Binanggit sa unang Juan Kapitulo 4, ang talata ay 1 at 2. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan, dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Ang isang tunay na propeta ay makikilala sa kanyang buhay at karakter. Ayon sa Mateo Kapitulo 7, ang talata ay 16 hanggang 18. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Batay sa mga talatang ito, maliwanag na hindi lahat ng nag-aangking propeta ng Diyos ay isang tunay na propeta. Kaya kapag nakakita ka ng isang taong nagsasabing nagsasalita para sa Diyos, ilapat ang mga subukang ito. Kung makapasa sila sa subukan ng banal na kasulatan, magpasalamat sa Diyos sa pagpapadala ng kanyang kaloob ng propesiya sa atin. Kung hindi nila nalampasan ang lahat ng subukan, sundin ang babala ni Kristo na bantayan sila. Ngunit paano naman ang mga prediksyon ng Biblia na ang iglesia ng Diyos sa mga huling araw ay muling mailalarawan ng kaloob na propesiya? Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang natitirang kwento. Habang ang magkakasunod na mga reformador ay natuto ng mga bagong katotohanan, kalaunan ay isang kilusan ng mga mag-aaral ng Biblia ang dumating para matuklasan ang katotohanan tungkol sa ikalawang pagdating. Na ang pagbabalik ni Jesus ay markahan ang katapusan ng mundo gaya ng alam natin. Noong unang bahagi ng 19th century, ang mga mananampalatayang ito mula sa halos lahat ng denominasyon ay nagsimulang maghinuha na ang mga propesiya ay tumuturo sa pagbabalik ni Kristo sa kanilang buong buhay. Sa patuloy nilang pag-aaral, nag-set sila ng petsa kung saan inaasahan nilang siya'y babalik, na ito'y noong Oktubre 22, 1844. Subalit ang araw na iyon ay lumipas na walang maluwalhating pagbabalik ni Jesus at katapusan ng mundo. Ito'y isang mapait na pagkabigo. Ang mga mananampalataya ay kinutya at hinama. Ngunit ang ilan sa mga nangarap at nanabik sa pagdating ni Kristo ay nagpatuloy sa pag-aaral ng kanilang mga Biblia. Nakumbinsi silang tama ang petsa na kanilang pinagkasunduan ng husto. Ngunit mali ang pangyayaring inaasahan nila. Sa una nilang pagkaunaway, ang sanktuaryo na lilinisin gaya ng inilarawan sa Daniel Kapitulo 8, talatang 14 ay ang lupa. Subalit ngayon ay napagtanto nilang sa halip na lupa ang masisira ng apoy sa petsang iyon. Inihuhula ng talatang iyon ang tungkol
sa paglilinis ng sanktuaryo sa langit. Kabilang dito ang huling pagpapakita ng katangian ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bayan. Ang mga mananampalataya ay sabik na nagpatuloy sa pag-aaral at nagsimulang makahanap ng higit pang mga katotohanang nakalimutan na sa loob ng maraming siglo. At sa napakahalagang sandaling ito, pinili ng Diyos na ibalik ang kaloob ng propesiya sa kanyang bayan. Ito'y isang kamanghamanghang kwento. Pinili niya ang isang mahinang 17 taong gulang na batang babae at binigyan siya ng pangitain ng pagtatagumpay ng layunin ng Diyos. Si Ellen Harmon ay binigyan ng kanyang unang pangitain noong Disyembre 1844 pagkatapos ng Great Disappointment. Ipinakita sa kanya ang advent na mga tao na naglalakbay sa isang mataas na daan patungo sa langit, na may maningning na liwanag mula kay Jesus na nagliliwanag sa landas. Napakalaking pampatibay loob ito sa maliit, nakakalat na grupo ng Advent believers na kalaunan ay nakilala bilang Seventh-day Adventist. Di nagtagal ay pinakasalan ng batang Ellen si James White, isa pang kabataang mag-aaral ng Biblia, at sa loob ng mahigit 70 taon, si Ellen ay sumulat, nagturo at nagpayo para sa Diyos. Bagaman kamangha-mangha ang saklaw ng kanyang ministeryo at kadalubhasaan ang kanyang pinakadakilang gawain, gaya ng sinabi niya, ay akayin ang mga lalaki at babae sa mas malaking liwanag, ang Biblia. Sumulat siya, "Little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light." Sa kabuuan ng kanyang mga isinulat at ministeryo, ipinaglaban niya ang banal na kasulatan bilang ang huling otoridad sa lahat ng mga tanong sa doktrina. Sa ilang pumuna sa salita ng Diyos, sumulat siya sa Selected Messages Volume 1, pahina 18. "Cling to your Bible as it reads and stop your criticism in regard to its validity, and obey the word, and not one of you will be lost." Walang babaeng may akda ang nakapagsulat ng kasing dami ni Ellen White. Ang kanyang mga mensahe ng payo at pagsaway na natanggap mula sa Diyos ay ibinahagi sa kanyang bayan sa pamamagitan ng mga aklat, artikulo sa magazine, tract, polyeto at personal na mga liham. Kasama sa kanyang mga isinulat ang payo tungkol sa matagumpay na pamumuhay Kristiyano, dieta, kalusugan, pangangalaga sa prenatal, droga, pag-aasawa at tahanan, paggabay sa bata, edukasyon at marami pang iba. Ang mga ito'y may malaking pakinabang sa bawat pamilyang Kristiyano. Marami sa kanyang mga isinulat ay suportado ng mga makabagong pagtuklas sa siyensya. Sinipi siya ng mga propesor, doktor, komentarista ng balita at may akda bilang tumpak na otoridad sa marami sa mga larangang ito. Matagal bago napatunayan ng mga pag-aaral ang halaga nito, isinulong na niya ang mga benepisyo ng plant-based diet. Noong 1878, isinulat niya sa Councils on Diet and Foods, pahina 411. "In a short time, it will not be safe to use anything that comes from the animal creation." Sinabi ni Dr. Colin Campbell ng Cornell University at may akda ng China Study ang sumusunod:
I am not aware of anyone who was more on point than Ellen White. Given her background, she is truly an amazing woman. I am convinced that almost 100% of her statements are now substantially supported by the scientific evidence that has been developed during the past 2 or 3 decades. Noon pa lang, 1864, isinulat na ni Ellen White sa Councils on Health, pahina 84. Tobacco is a poison of the most deceitful and malignant kind. It is all the more dangerous because its effects upon the system are so slow and is scarcely perceivable. Nang isulat niya iyon, ang paniniwala at iniisip ng mga tao noong panahong iyon ay mabuti at epektibong lunas sa sakit sa baga ang sigarilyo at tabako. Noong 1957 lamang, napagpasyahan ng American Cancer Society at ng American Heart Association na ang paninigarilyo ay isang sanhi ng kanser sa baga. Noong 1902, ay nagbabala si Ellen White na ang San Francisco at Oakland ay malapit ng makaranas ng paghatol ng Panginoon. Dahil sila'y nagiging katulad ng Sodom at Gomora. Sa eksaktong alas 5:12 ng umaga, noong Abril 18, 1906, naganap ang malakas na lindol sa San Francisco. Natupad ang kanyang mga hula at naganap ang pagkawasak gaya ng inihula. Ang mga nagawa ni Ellen White ay higit na kamangha-mangha kapag isinasaalang-alang natin ang di kapani-paniwalang mga hadlang at kapansanang humarap sa kanya at humadlang sa kanyang formal na edukasyon. Ipinanganak noong 1827 sa maliit na bayan ng Gorham, Maine, si Ellen White at ang kanyang kambal na kapatid na babaeng si Elizabeth ang huli sa 8 anak. Sa edad na siyam, isang aksidente ang nagpabago sa kanyang buhay. Habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan, si Ellen ay malubhang nasugatan sa paghagis ng bato ng kanyang kaklase. Sa loob ng 3 linggo, siya'y nawala ng malay at tila hindi na siya mabubuhay ng matagal. Bagamat nakaligtas siya, hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral pagkatapos ng grade 3. Ang kanyang pagdurusa ay umakay sa kanya na isaalang-alang ang kanyang espiritual na buhay. At siya ay nagkaroon ng personal na pananampalataya kay Jesus. Si Ellen ay naging masugid na mag-aaral ng Biblia. Dumalo siya sa mga camp meetings, revival at mga cottage meetings. Pagkatapos dumalo sa mga pulong ng Methodist camp sa Buxton, Maine, nabinyagan si Ellen noong Hunyo 26, 1842. Naging membro siya ng Methodist Church. Nang maglaon, dumalo si Ellen at ang kanyang pamilya sa isang pulong na ginanap sa Portland, Maine. Ang tagapagsalita ay si William Miller, isang Baptist na magsasaka at isang dating military captain. Isa sa mga nangungunang mag-aaral ng Biblia na nagtataguyod para sa malapit ng pagdating ni Kristo. Ang kanyang mga tagasunod ay binansagan bilang Adventist o Millerites. Ang pamilya ni Ellen ay kumbinsido sa katotohanan ng mga mensahe ni Miller. Pagkatapos ng Great Disappointment noong Oktobre 22, 1844, nalungkot si Ellen. Siya'y umiyak, nanalangin at nag-aral ng salita ng Diyos para sa isang sagot tulad ng ginawa ng marami sa mga mananampalataya. Noon, niya natanggap ang kanyang unang pangitain.
na inutusan siyang ibahagi sa iba. Siya'y isang mahiyain, walang pinag-aralan na 17 taong gulang na babae at may sakit. Gulat at kilabot ang reaksyon niya. After I had the vision and God gave me light, He bade me deliver it. But I shrunk from it. I was young and I thought they would not receive it from me. Ngunit sa kabila ng pakiramdam na hindi sapat at pisikal na kawalan ng kakayahan sa mga responsibilidad ng tungkulin, sa pananampalataya ay tinanggap niya ang pagkatawag ng Diyos na aakma sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Ellen at ang kanyang asawang si James ay walang pagod na nagtulungan para ibahagi ang liwanag na natanggap nila mula sa Diyos. Ang kanilang mga tagumpay at ang kanilang mga pakikibaka ay makikita sa marami sa kanyang mga isinulat. Sa buong buhay niya, si Ellen White ay isang tapat na Kristiyano, isang walang kapagurang lingkod ng Diyos, at isang tapat na ina. Minahal siya ng kanyang asawa, ng kanyang kapamilya, at ng libo-libo sa buong mundo. Noong Agosto 6, 1881, namatay si James sa Battle Creek, Michigan. Si Ellen ay tumayo sa tabi ng kanyang libingan at nangakong magpapatuloy sa gawain na sa loob ng mahigit 35 taon ay kanilang isinakripisyo at pinagdusa. Mag-isa siyang magtatrabaho para sa isa pang 34 na taon. Ibinabahagi ang ilan sa kanyang pinakamagaganda at inspiradong mga sinulat sa panahong ito. Ang kanyang propesiyang ministeryo ay nagdala sa kanya sa buong mundo habang ginagabayan at pinapayuhan niya ang pagtatatag ng maraming institusyong pang-edukasyon at kalusugan. Ang buhay at mga gawain ni Ellen White ay nagtapos noong Hulyo 16, 1915. Siya ay higit sa 87 taong gulang. Inilibing si Ellen sa tabi ni James sa Oak Hill Cemetery sa Battle Creek. Ilang linggo pagkatapos ng kanyang kamatayan, isang pahayagan ang nagdala ng pahayag na ito sa New York Independent. August 23, 1915. She showed no spiritual pride and she sought no filthy lucre. She lived the life and did the work of a worthy prophetess, the most admirable of the American succession. Kahit na natahimik ang kanyang panulat, ang kanyang hindi mabibilang na salita ay nabubuhay sa kanyang mga aklat. Nagbibigay pa rin sila ng payo, tagubilin, at pampatibay loob sa bayan ng Diyos sa ngayon. Ang kanyang legacy ay isang regalo ng pag-ibig, isang mensahe sa mundo mula sa buong sansinukob, mula sa isang Diyos ng pag-ibig na gusto pa ring manatiling nakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga salitay nagsasabi tungkol sa isang mapagmahal na Diyos na naghahangad na makasamang muli ang kanyang mga anak na magkakasama-sama muli ang buong pamilya sa langit. Ilang taon ang nakakalipas sa malawak na disyerno ng Bechuanaland, South Africa. Nakatira ang isang primitive bushman na nagngangalang Sukuba. Namuhay siya sa isang nakahiwalay na buhay bilang isang membro ng isang bayang nomadic. Isang gabi ng taglamig ay gumapang siya sa kanyang kalungan at naghandang matulog. Ngunit biglang naging maliwanag ang gabi kaysa araw. Isang nagniningning na nilalang ang nagpakita sa kanya at sinabi sa kanyang hanapin ang mga tao ng aklat. Dapat niyang mahanap ang mga taong sumasamba sa Diyos. Hindi sigurado ni Sukuba
kung ano ang ibig sabihin nito. Anong aklat? Paano niya ito mababasa kung makita niya ito? Ang wika ng Bushman ay naglalaman ng mga clicks at guttural sounds, medyo di katulad ng wika ng ibang mga tribo ng Africa. Ito'y hindi kailanman na ilagay sa pagsusulat. Ngunit itong isang nagniningning gaya ng tawag ni Sukuba sa anghel na nagpakita sa kanya ay nagsabing, ang aklat ay nagsasalita. Mababasa mo ito. Naglakbay si Sukuba ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya sa paghahanap ng aklat. Narating niya ang kubo ng isang magsasaka ng Bantu at nagtanong kung kilala nila ang mga taong may aklat. Ang mga taong may aklat. Ang tribesman ay nagulat nang marinig ang Bushman kahit papaano ay nagsasalita ng kanyang wikang Bantu. Agad niyang dinala si Sukuba sa kanyang pastor. Labis na naantig ang pastor sa kwento ni Sukuba. At sinabi niyang, ang iyong paglalakbay ay tapos na. Tuwang-tuwa si Sukuba. Ngunit ng gabing iyon ay muling nagpakita sa kanya ang isang nagniningning. Sinabi sa kanya, hindi ito ang mga taong hinahanap niya. Dapat niyang hanapin ang iglesyang nag-iingat ng Sabath at si Pastor Moye. Si Pastor Moye ay magkakaroon ng isang aklat at gayon din ng 4 na kayumangging aklat na talagang siyam. Kinabukasan, nanalangin si Sukuba para sa isang tanda. Kailangan niya ng direksyon para sa kanyang paglalakbay. Nang gawin niya iyon, lumitaw ang isang ulap sa langit. Si Sukuba ay umalis pagkatapos nito at sinundan ito ng 7 araw. Naglaho ito sa isang tiyak na nayon. Doon ay hiniling ni Sukuba si Pastor Moye at mabilis na itinuro sa kanyang tahanan. Pagkatapos sabihin ni Sukuba ang kanyang kwento sa lokal na dialect, inilabas ni Pastor Moye ang kanyang matandang Biblia. Iyan na yon, bulalas ni Sukuba. Iyan na yon. Pero nasaan ang 4 na libro? Siyam talaga iyon. Bueno, tulad na nangyari, si Ellen White, ilang taon bago ito, ay nagsulat ng 9 na volume ng pagtuturo sa Iglesia ng Diyos na tinatawag na Testimonies for the Church. Isa sa mga pag-imprenta, ang mga ito'y pinagsama sa 4 na volume at si Pastor Moye ang may ganitong edisyon. Tapos na ang paghahanap ni Sukuba. Natagpuan niya ang mga tao ng aklat. Nakatagpo siya ng mga taong nag-iingat ng Sabath, isang taong biniyayaan ng kaloob ng propeta. Sa kalaunan, siya at ang kanyang pamilya ay tinanggap si Kristo at nabautismuhan. Naging misyonero siya sa kanyang sariling bayan. Gumagawa ang Diyos sa mga kamanghamanghang paraan ngayon upang akayin ang mga lalaki at babae sa kanyang mensahe sa pangwakas na panahon. Ang katotohanang naririnig mo, ang kwentong ito ay hindi aksidente. Tulad ni Sukuba, ikaw ay ginagabayan ka ng Diyos sa kanyang katotohanan. Binibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob para harapin ang hinaharap. Marahil ay naghahanap ka ng katotohanan sa loob ng maraming taon. Naniniwala akong ginagabayan ka ng Diyos sa destinasyong ito. Ikaw, tulad ni Sukuba, ay maaaring magbulalas. Ito na ang katotohanan ng Diyos. May pangako sa 2 Kronika, Kapitulo 20, ang talata ay 20. Manalig kayo sa Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta, at kayo'y magtatagumpay. Nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin.
Nais niyang magkaroon ang ating pamilya ng lahat ng advantage para sa mga pagsubok na araw na ating ginagalawan. Kaya't binibigyan niya ang kanyang bayan ng mga mensahe mula sa kanyang puso ng pag-ibig. Napakahalagang tinukoy niya ang kanyang bayan sa huling araw na may pangunahing dalawang katangian. Sa Apokalipsis Kapitulo 12, ang talata ay 17. Sinusunod nila ang mga utos ng Diyos at may kaloob na propesiya. Mahal ng Diyos ang ating pamilya at nais niyang maging kabahagi tayo ng bayang sasalubong sa pagparito ni Jesus. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutunguhan? May dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahong harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo.
Gusto mo bang maging bahagi ng espesyal na kilusang ito? Nais mo bang pagpalain ng espesyal na regalong ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan? Inaanyayahan kita ngayon kasama ng iyong pamilya na sabayan ako sa pananalangin. Maraming salamat, mahal na naming Diyos, sa gabay ng propesiya sa aming buhay. Kaloob na naghahatid sa inyo, kaloob na nagpapatibay ng pananampalataya ng lahat ng mga tumanggap sa inyo. Mahal naming Diyos, maraming salamat sapagkat ang kaloob na ito na siyang ibinigay mo sa iyong iglesia ay patuloy na gumagabay sa amin upang pag-aralan ang banal na kasulatan at masumpungan namin ang tunay na daan at kaligtasan. Mahal na Diyos, narito po ang mga pamilya na sila na nagsasaliksik ng katotohanan. Maaari po ba na tulungan kami na ang inyong mga katotohanan ay patuloy na masumpungan ng mga pamilyang ito at maging bahagi ng kanilang buhay ang mga pagpapalang ito na silang nais mo ring maging kasama mo diyan sa langit na bayan. Pagpalain ang bawat pamilya, pagpalain ang kanilang pagsasaliksik ng katotohanan, dalhin mo kaming lahat sa daan ng kaligtasan. Itong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tama, kaibigan, binigyan tayo ng isang kaloob ng propesiya na mula sa banal na espiritu upang makakatulong sa bawat isa sa atin sa huling panahon. Kaibigan, nais mo rin bang malaman ang tungkol sa kaloob ng propesiyang kasama ng iyong sambahayan? Halika at simulan nating pag-aralan ito. Ikinagagalak namin na makasama kayo sa 12 bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutunghayan kung paano makakamtan ng pamilya ang katatagan sa buhay sa kabila ng pagsubok. Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang mahal ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ang bayan ng Diyos ay maililigtas mula sa 7 huling mga salmo. Kailanganing pumili ng mga tao sa pagitan ng mga utos ng Diyos at ng mga utos ng tao. Ang laban ng Armageddon ay lalabanan ni Jesus mismo sa panig ng Diyos o sa panig ng isang rebelde. Ngayon na ang araw para magpasya.